Grabe naman, napaka-judgmental naman sobra ng tao na ito mga ka-Q. Ayan, so napuna po nila yung pagsagot kagabi ni Ilyas sa interview. Ayan, so nakita niyo naman siguro meron tayong i-share. Ayan, in-interview kasi sila Ilyas sa Australia, sa The Philippine Time yata yun, sa Brisbane, mga Q. So, syempre, yan Australia, English po yung host, mga ka-Q. Ngayon, naiintindihan naman ni Ilyas, guys. Yan, yun nga lang, hindi siya sanay talaga magsalita ng English. Yan, pero nakakaintindi po siya, matalino po yan si Ilyas. Yan, hindi lang talaga siya sanay magsalita ng English. Kasi yung ginagamit niya kasing dialect ay yung Bisaya, yung salita talaga nila. Yan, kahit saan po siya mag-show, ginagamit niya talaga yung ganong salita. Kahit nga Tagalog, hindi siya marunong magsalita ng Tagalog. Ayan, ngayon nagtatagalog na siya, pero hindi ganon ka hindi siya ganon ka alam pagdating sa Tagalog, mga. Siyempre English, guys, marunong siyang umintindi. Hindi lang siya talaga hindi lang niya talaga sanay magsalita ng English. Hindi siya sanay magsalita ng English. Ayan, nalilito na ako. So ngayon, napuna po nila, mga ka-Q. Ayan, pati pananalita ng English. Yan, oy, FYI lang po. Yan, si Ilyas po ay graduate po yan ng criminology. Ayan. So, ano po yan? Pasok po yan sa top 10 yata. Si Ilyas, mga Q. Meron kasing tao, mga Q, minsan na nakakaintindi siya ng English, pero medyo nahihirapan siya magsalita ng English kasi hindi siya sanay, mga Q. Ayan, lalo pag nasanay ka talaga sa ginagamit mong dialect ay yung dialect lang ninyo, yung Bisaya. So kapag nasanay ka doon, medyo mahihirapan ka talaga magsalita kahit marunong ka namang umintindi. Ang sabi niya dito, guys, so imagine professional ka pero dili ka kabalo mag-English. Naabot na lang kag nasod pero ang English pinayabas Japon. Professional man ba balik to sa robbery farm. Ang sabi niya, guys. Pinapabalik niya si Ilyas sa rubber farm. Uy, grabe. Napaka-judgmental. O baka pag nag-Inglesan kayo dyan ni Ilyas, matamimi ka. Yan. Alam nyo, yung asawa niya si Ma'am Abigail, yan, teacher yon. At yon, English, yung major. Yan. So, magaling yun talaga mag-English. At nakakaintindi po si Ilyas ng English. Ayan. Wala sigurong alam tong tao na to, guys, no? Yan, puro lang salita, mga Q. So, meron kasing ganun, guys, di ba? Kapag nasanay kayo sa salita ninyo, kahit minsan, yung English, tinatanong kayo ng English, hindi nyo sila masasagot ng English kasi hindi kayo sanay, pero naiintindihan nyo yung English. Naiintindihan nyo ba ako, guys? Yan, parang ako minsan, ayan. So, siyempre, pag nagbablog po ako Tagalog, ngayon, kung, sa labas ako, pag nag-vlog po ako, tapos, hindi na ako halos, hindi na ako marunong, kumbaga, kapag sa vlog ako, guys, hindi na ako halos nagbibisaya. Yan, hindi ko na halos ginagamit yung dialect namin. Yung ginagamit ko, Tagalog. So, minsan talaga nagkakabulol-bulol. Mga Q. Yan. So, ikaw, masyado kang judgmental, ha. Yan, marunong po yung umintindi ng English. Si Ilyas. Yan, hindi lang siya sanay talaga magsalita ng English. Pero marunong siyang umintindi ng English. Yan, ipaalala ko lang sa iyo, criminology graduate po yan. So, may talino rin yan si Ilyas. Yan, nakita ko yung niya dati, parang pasok yata siya sa top 10 eh. Yan. So, yun mga ka-Q. Yan, dami pong judgmental nga talaga sa Facebook, kung ano-ano na lang talaga. Isipin nyo yung pananalita ni Ilyas. Actually, kagabi nag-adjust nila ngayong yung host, mga Q. Pero yung ibang mga kasama naman nila Ilyas, nasasagot naman nila yung tanong sa pamamagitan ng English. Pero nandun pa rin yung accent ng pagiging Bisaya, mga Q. Kasi nasanay sila dun, mga Q. Yan. Pero hindi ibig sabihin nun ay hindi na sila marunong mag-English o hindi sila marunong umintindi ng English. Yan, si JB magaling po yan mag-English, mga ka-Q. Yan, napaka-judgmental lang talaga ninyo. Yan, so pagpatuloy nyo lang yan, may mararating naman kayo sa mga ganyang gawain. Diba?